Kamusta, Goodizens? Narito na naman tayo sa isang makabuluhan at nakaka-inspire na episode ng Kwentong Goodizens. Sa araw na ito, dadalhin namin kayo sa isang kwento ng pagsusumikap, pangarap at pagmamahal para sa pamilya at komunidad. Isang kwento ng pananaw at inobasyon mula sa isang simpleng mangingisda na hindi nawalan ng pag-asa kahit maraming tao ang nagduda. Ito ang kwento ni Carlo, isang mangingisda na may malaking pangarap, ang magtayo ng sustainable fish farm para sa kanyang bayan. Kaya tara na't basahin natin ang liham niya at sabay-sabay nating damit ang inspirasyong hatid ng kanyang karanasan. Dear Good Yadi, ako si Carlo, isang mangingisda mula sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Sa mga mata ng iba, parang wala ng pag-asa ng buhay namin dahil sa hirap ng kabuhayan dito. Ang mga isda na dati sagana ay tila unti-unting nauubos. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap ang pangingisda. Pero alam mo, Goody Adi, kahit ganito ang sitwasyon, may mas malaki akong pangarap sa pamilya ko at sa bayan namin. Lumaki ako sa pangingisda kasama ang tatay ko. Bata pa lang ako, ito na ang nakikita kong paraan ng pamumuhay namin. Gabi-gabi kaming pumapalaot, umaasa sa magandang panahon at sa ganang huli. Pero habang tumatagal, napansin ko ang pagbabago sa dagat. Hindi na kasing dami ng dati ang huli namin. Ramdam ko ang takot at kaba sa puso ko. Kung ganito ang takbo ng buhay, paano ko bubuhayin ang pamilya ko sa hinaharap? Kaya doon nagsimulang mabuo ang isang kakaibang pangarap. Isang gabi, habang nakatingin ako sa malawak na dagat, naisip ko, paano kung hindi na lang tayo aasa sa dagat? Paano kung magtayo tayo ng fish farm para mapalago ang mga isda at hindi na tayo magpapalayo pa? Sa isip ko, ito ang maging sagot sa problema namin. Pero alam kong hindi maging madali ang lahat. Para sa mga tao sa bayan namin, ang ideyang ito ay isang bagay na wala pang nagtangka. Pero ako, Goody Adi, buo ang loob ko. Kailangan kong subukan, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa komunidad na ito. Nung sinabi ko ang ideya ko sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko, alam kong may mga alinlangan din siya. Carlo, may sapat ba tayong kaalaman? Kaya ba nating simulan tong mag-isa? Tanong niya sa akin. Pero ang pagmamahal ko sa kanila ang nagsilbing inspirasyon. Alam kong kung may sapat kaming tiyaga at tapang, magiging posible ito. Inipisahan ko ang maliliit na hakbang. Nag-ipon mula sa maliit na kinikita namin sa pangingisda at bawat sentimo inilaan ko sa pagbili ng mga kailangan para simulan ang fish farm. Minsan, halos wala nang natitira para sa amin. Pero iniisip ko lang para ito sa kinabukasan namin. Sinubukan kong kausapin ang mga kababayan ko tungkol sa pangarap ko. Sa totoo lang, hindi lahat ay natuwa o sumang-ayon. Carlo, ano ba iniisip mo? Ang pangingisda ay nasa dugo na natin. Paano mo magagawang buhayin ang mga isda? Karaniwang sagot nila. Maiba pa nagtatawanan. Iniisip na imposibleng magtagumpay ang ideya ko. Hindi ko sila masisisi. Wala pa kami nakikitang ganitong proyekto sa bayan namin. Pero ako, Goody Yadi, naniniwala ako na lahat ng bagay ay pwedeng simulan. Kahit maliit pa. At sa puso ko, alam kong makakatulong ito sa marami kapag naging matagumpay. Sa awa ng Diyos, unti-unti naming nabuo ang unang bahagi ng fish farm. Maliit lang nung una pero sapat na para simulan ang pag-aalaga ng isda. Noong una, hirap kaming palakihin ang huli dahil bago pa lang naman ito natutunan. Pero sa bawat araw, natututo kami. Sinubukan namin ng iba't ibang paraan. Nagtanong sa mga eksperto at pinag-aralan kung paano mapalaki ang mga isda na mas mabilis at mas ligtas. Kasamang asawa ko, tinutukan namin ang bawat takbang, bawat proseso. Alam namin hindi ito madali. Pero mas matindi ang aming paniniwala sa pangarap namin. Pagkalipas ng ilang taon, Goody Adi, nagbunga na rin ang lahat ng pangarap at sakripisyo. Ang maliit naming fish pen ay lumaki. At ngayon,
hindi lang kami ang nakikinabang kundi pati ang kababayan namin. Dati, halos walang huli sa dagat. Pero ngayon, sapat na ang isda mula sa fish farm para sa komunidad. Naging inspirasyon din kami sa ibang lugar. Marami ang natututo at sumusubok na rin ng ganitong sistema. Nakakatuwa na makitang isang pangarap na dati pinagtatawanan, ngayon nagbibigay ng kabuhayan at pagkain para sa lahat. Sa bawat alon at bagyo na dumating, ang pagmamahal ko sa pamilya ko ang naging sandigan ko. Ang kanilang suporta at tiwala ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko ito magagawa mag-isa at hindi ko ito magagawa kung hindi ko sila iniisip. Dahil sa kanila, natupad ko ang pangarap ko. At dahil sa pangarap na ito, maraming buhay ang nagbago. Ang moral ng kwento Goodazens, sa bawat tagumpay, may kasamang sakripisyo at tiyaga. Ang pangarap, gaano man kalaki, ay kayang matupad basta't may pananampalataya ka sa sarili mo, sa pamilya mo at sa Diyos. Hindi lahat ng makakaintindi sa simula, pero kung determinado ka, ang imposible ay magiging posible. Ano sa palagay niyo, Goodazens? May mga pangarap ba kayong gustong simulan pero natatakot kayong subukan? I-share niyo naman sa comment section ang inyong mga kwento. At huwag kalimutang i-follow kami sa lahat ng aming social media accounts para sa mas marami pang inspiring stories tulad nito. Hanggang sa susunod na episode ng Kwentong Goodazens. Paalam!